Good day everyone, my name is Benjamin G. Sangkay. In this video, I will explain the topic, Effects of Human Life on the Environment and Mitigation and Adaptation Strategies. Effects of Human Life on the Environment. So, una, pag-usapan natin ang epekto ng mga gawain ng tao sa kalikasan. As the population grows and technologies advances, mas marami tayong ginagamit na resources dahil dito. May mga negative effects na may mga negative effects na nangyayari. 1. Pollution. May tatlong klase ng pollution. So, first is air pollution. So, ang air pollution is galing sa usok ng sasakyan, factory, at pagsusunog ng fossil fuels. So, next is water pollution. Nangyayari kapag ang basura mula sa bahay, pabrika, at sa kahanay na pupunta sa ilog, lawa, at dagat. So, ang last is land pollution. Dahil sa maling pagtapon ng basura, sobrang plastic at chemical, kaya't nagkakaroon ng land pollution. Nagiging madumi ang paligid at nakakabawas sa kalidad ng hangin at tubig. Pangalawa, deforestation. So, ito ang pagputol ng mga puno para sa agriculture, housing at negosyo. Dahil dito, nawawala ang tirahan ng mga hayop and dumadami ang carbon dioxide sa atmosphere at nagkakaroon ng soil erosion at madalas na pagbaha. Number 3 is climate change. Dahil sa greenhouse gases mula sa kotse, factory at pagsunog ng coal at oil, umiinit ang mundo. So ang resulta nito is mas malakas na bagyo, extreme heat, pagtaas ng sea levels, pagtutuyot at nakakaapekto sa mga pananim, which is malaking siya sa mga tao, epekto. So, number 4 is loss of biodiversity. Nawawala o namamatay ang mga halaman at hayop dahil sa deforestation. So, pollution at illegal hunting, humihina ang ecosystem kapag mababawasan ang species. Number 5 is overconsumption of resources. Masyado tayong mabilis gumamit ng tubig, minerals at lupa. Mas mabilis kaya itong ipalit ng kalikasan, nagdudulot ito ng kakulangan at pagkasira ng environment. So, pangalawa is ang mitigation strategies. Ang mitigation ay mga paraan para bawasan ang sanhi ng climate change, lalo na ang greenhouse gases. So, first is planting trees or reforestation. Sumisip-sip ng carbon dioxide ang mga puno at mas maraming puno, mas malinis ang hangin. Pangalawa is ang renewable energy. So, solar, wind, hydro, at geothermal energy ay hindi naglalabas ng harmful emissions. So, pangatlo is ang reducing waste. Pag-recycle, pag-reuse ng materials, at pag-iwas sa plastic para mabawasan ng pollution. So, pang-apat is ang energy efficiency. Paggamit ng LED lights, energy saving appliances, at pagtitipid sa kuryente. So, number 5 is clean transportation. Paglalakad, biking, carpooling, o paggamit ng electric vehicles para mabawasan ng air pollution. Sustainable agriculture. So, sa paggamit ng organic farming, tamang pangangalaga sa lupa at pagbawas ng chemicals para maprotektahan ang kalikasan. Pangatlo is ang adaptation and strategies. Ang adaptation naman ay mga paraan para umangkop o mag-adjust sa epekto ng climate change upang mabawasan ang panganib sa buhay ng mga tao. Climate resilient infrastructure. Pagpapatayo ng mas matibay na bahay, flood-resistant roads, elevated evacuation centers. So, number 2 is early warning systems. Weather alerts, hazard maps, at disaster preparedness training para mas ligtas ang mga tao sa bagyo o baha. Pangatlo is ang crop adaptation. Pagtatanim ng drought-resistant o flood-resistant crops para mas makasabay sa pagbabago ng panahon. So, pang-apat is ang water management. Rainwater harvesting, maayos na irrigation at water storage systems para hindi mawalan ng tubig lalo na sa tag-init. So, number 5 is coastal protection. Pagtatanim ng mangroves, paggawa ng seawalls at tamang coastal zoning upang protektahan ang komunidad mula sa pagtaas ng tubig dagat. Number 6 is health adaptation. Pagpapalakas ng health services para masagutan ang heat stroke, dengue at iba pang climate-related disease. Sa kabuuan,
ang human activities ay may malaking epekto sa environment, mula sa pollution, deforestation hanggang climate change. Ang mitigation ay tungkol sa pag-reduce ng causes ng climate change, habang ang adaptation naman ay tungkol sa pag-a-adjust sa mga effects nito. So, kapag pinagsama natin ang mitigation and adaptation, mas napoprotektahan natin ang ating sarili, lalo na sa mga sakuna. So, ang mga komunidad at ang buong planeta rin.